Ako po si Bennett, isa sa mga apo ni Doña Elena, anak ni Philip at Zenny. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala na wala na si nanay. Pero kung nandito siya ngayon, siguro sasabihin niya, "Huwag kang umiyak, magmeriendal ka muna." Ako po ay pinagpala dahil nakasama ko si nanay sa aking paglaki. Napakaswerte po naming mga apo kasi halos lahat po kami napalitan ng lampi ni nanay. Wala siyang reklamo kahit palipat-lipat siya sa Pasig, sa Cainta, sa San Juan. Nung nakakasama namin siya sa bahay sa Pasig noon, dalawa lang po ang pinaka-naaalala ko. Una, ang kanyang walang kapagurang pananahi na halos lahat ng panyo, impanti, lahat yon may pangalan. Lahat din ng uniform ko, siya yung nagtahi. Nahihiya pa po ako nun sa mga kaklase ko kasi naiiba yung akin. Pero ngayon, napatanda na ako, naisip ko, isang pribilehiyo pala yun na ipinagtahi ako ni nanay. Kasi hindi naman lahat ng lola ginawa yun sa mga apo nila, di ba? Ang pangalawang hindi ko po malilimutan ay yung kung paanong mayat-maya niya kami pinapakain. Samantalang kami nakatutok lang sa paglalaro, sa computer, sa PlayStation. Pero habang mas lumalaki kami, mas lubos kong nakilala si nanay. Isa siya sa may malaking impluensya sa aking buhay. Nanay and I shared a bond so deep that only the two of us could truly understand. Sobrang mahal na mahal ko po ang nanay namin. Napakasimpleng tao lang po niya. Wala siyang hilig sa mamahaling brands. Ang hilig niya, Tatak Divisoria. Basta may bulsa, solved na siya. Siyempre, suot niya yung relo niya 24/7. Hindi mo yun mapapatanggal sa kanya. Pag tinanggal niya yun, parang nawala na din yung superpowers niya. Alahas niya, rosaryo lang. Ang weakness niya, chocolates. Diamonds, wala siyang pake. Pero, bigyan mo siya ng chocolate para siyang nanalo sa loto. May isang bagay na hindi niya kayang pakawalan. Ang bag niya. Katabi niya yan matulog na parang security blanket. Binabantayan niya yung wallet niya, parang may gold bar sa loob. Ganon si nanay. At kahit kaya naman namin siyang dalhin sa ibang bansa, ayaw niya. Wala raw tatalo sa bahay niya sa Rivera. Doon daw, unlimited ang chismis at libre ang merienda. At syempre, yung money sign niya. Diba? Ganyan yun eh. Yung money sign niya, yun yung pangungulit niya sa mga anak, yung mga apo. Pero yung perang nakukuha niya, hindi naman para sa kanya yun. Hindi niya yung ginagastos para sa sarili. Yung pera na yun, ipinambibili niya ng pagkain para ipamudmud niya sa buong barangay. Kasi ang motto ni nanay, hindi ka magkakasakit kung busog ka. Tama si nanay. Kung naaalala niyo po, dumapo ang COVID-19 kay nanay. Isa sa mga symptoms ay kawalang gana kumain. At dahil sa panghihina niya, tuluyan siyang nadala sa ospital. Maski po sa huling sandali, dahil sa demensya, nakalimutan na rin niya kung paano kumain. Kaya pala paulit-ulit niya yan sinasabi. Yun na pala ang ikakawala ng nanay. Gustong-gusto ko po umuwi, Nay. Kaso, sadyang mainipin ka. Inunahan mo pa akong dalawin dito eh. Ang nanay po namin ay walang bahid na ghost project. Hindi siya kailanman naging gahaman sa milyon-milyong piso. Para sa kanya, walang yaman na hihigit sa pag-ibig na buong puso niyang ipinadama sa amin. Kaya ngayong gabi, malinaw na malinaw kung gaano rin karami ang nagmamahal sa kanya. Saksi ang bawat matang luhaan, bawat pusong nandito. At kaya nanay, kung nasan ka man ngayon, makakapagpahinga ka na. Wala na ang kirot ng iyong rayuma, ang pagkapundi ng iyong mga pandinig, ang pagkalabo ng iyong mata.
Wala na ang high blood, wala na ang demensya. Lahat ng yon napalitan na ng liwanag, ginhawa at kapayapaan. Mahal ka namin, Nay. At sa pag-uwi mo sa katahimikan, naway yakapin ka ng pag-ibig na walang hanggan. Sobrang mamimiss ka namin, Nay. Iba yung kakulitan mo eh. Iba yung harot mo. Iba ka. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita.